So, ito, mga kababayan, no, si Digong po ay tinadtad po ng ebidensya ng ICC at higit sa lahat mga kababayan, yung kanyang mga binitawang salita ay nagagamit na ebidensya laban sa kanya. Mga kababayan, no? Kung panoorin niyo po ngayon, mga kababayan, yung naturang balita na second confirmation of charges ni Digong, mga kababayan, ito po ha, ibalik ko lang dito, mga kababayan. Meron kasi dito sa video, ito. Ito ha, mga kababayan. Tignan ninyo kung paano si Digong tadtarin ng ebidensya. Naku po, lahat ng sinasabi ni Digong, mga kababayan, ay ginagamit ng ICC laban sa kanya. Naku, ito ha, iparinig ko sa inyo mga kababayan. Pakinggan ninyo. Ha, ito. Which is at tab 132. Tatawagin ko yung mga mayors, ilak ko, no, kami-kami lang. Sabihin ko talaga sa kanila. Ayun, ganun kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo dyan, mayor. Tangina, pag nandyan yung pangalan mo, may problema pa. Talagang papatayin kita. Di ba? Mga mayors yan. Mr. Duterte's message to the mayors could not be clearer. Di ba? Siya mismo, lahat mga kababayan, yung mga sinabi ni Digong sa media. Kaya, ang sinisi ngayon mga kababayan ni Kaufman, ang atin daw media sa Pilipinas ay binabayaran daw ng mga kalaban ni Digong. Ang media daw sa Pilipinas ay binabayaran ng mga kalaban ni Digong, lalong-lalo na yung mga businessman, mga tycoons. Kasi pinalabas daw ng media ng Pilipinas na ganun kasama si Digong, na which is, yan din po ay nilabas ngayon mga kababayan ng ICC. Mga kababayan, baka nagtaka po kayo, no? Bakit ang ICC naglabas ng ganyang ebidensya? Di ba dapat ang maglabas ng ebidensya dyan yung complainant, si Trillanes? Ma'am Imabati ko sila po, and kay Celso Pineda, and kay Mama Jordan, and kay Ma'am Ashley Kit, and Ma'am Ilsa Lagin. Hello po. So, mga kababayan, marami pong nagtatanong ngayon, bakit daw ang ICC ang naglabas ng mga ganyang ebidensya ng mga pagbabanta ni Digong at pagsasabi ni Digong na papatayin si ganito, papatayin si ganyan? Bakit ang ICC at hindi ang complainant? Ganito po kasi mga kababayan, meron po kasing batas sa Europe na kapag ka ikaw ay mag-file ng kaso kay Digong, example lang ako, kinasuhan ko si Digong, hindi po ako mga kababayan ang hahanap ng ebidensya laban sa kanya, kundi ang mismong hukuman ang maghanap ng ebidensya kung totoo ba ang aligasyon na nireklamo ko laban kay Digong. Sila po ang mag-imbestiga. Sila po ang mag-imbestiga mga kababayan. Halimbawa, sinabi ko, ito, mga taga-ICC. Sabi kasi ni Digong, una, ano ba ang complainant mo? Ano ba ang i-complain mo? Una, pinatay niya mga mayor. Pangalawa, nagbanta siyang patayin ang mga kalaban. Pangatlo, may pinatay siyang mga minor de edad. Pang-apat, walang due process. Pang-lima, libo-libo ang patay. So, yung mga sinulat ko na complain, imbestigahan isa-isa ng hukuman yan. Ganyan kasi ang batas sa Europe, mga kababayan. May tawag dyan sa batas na yan which is inexplain na ni Harry Roque yan. Na marami kasi mga DDS na walang alam, mga bobo na tanga-tanga, bakit daw ang naglabas ng ebidensya ay ang ICC? So napakabayas daw ng ICC. Bakit daw sila ang naglabas ng ebidensya? Kumbaga parang tinulungan pa daw ng ICC itong mga magulang ng adik na pinapatay ni Digong. Hindi nila iniisip mga kababayan na ang batas sa Europe, kapag nag-file ka ng kaso sa kalaban mo, ang hukuman mismo ang mag-imbestiga. Ilagay mo lang unang complaint mo, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, hanggang 10, or ikaw kung ilan ang gusto mo. Oy, maraming salamat po sa nagpalipad. No? Thank you so much po. So ngayon mga kababayan, yan po ang nangyari. So, eto, nilabas ng isang ICC lawyer, kasi kanya-kanya sila mga kababayan ng destination. Halimbawa, itong lawyer na to, pupunta ng Pilipinas, mag-imbestiga siya sa Pasay. Yung isang lawyer naman papuntang Cavite, Laguna, Batangas, parang Region 1, Region 2, Region 3. Ganyan kasi ang kanilang pag-iimbestiga, mga kababayan. Kaya ngayon, lahat ng sinabi ni Digong ay ginamit, dyan sa kanya para maipit. So, mga kababayan, ako na po mismo nagsabi, ayaw ko na pong maghamon.
Ha? Kasi naghamon ako ng una, napahiya po silang lahat. Hindi po nakauwi si Digong ng 2025. 2026 na po ngayon, kulong pa rin si Digong, so walang gilit na nangyari. So ngayon mga kababayan, baka maghamon na naman ako at sabihin ko na magigilit ako kung makalaya si Digong. Wala, hindi nga nakauwi. Tapos ulitin ko na naman. Ganito kasi mga kababayan. Klarong-klaro po na napakarami po talagang grounds ni Digong. Maskin dito sa Philippine Court mga kababayan, si Digong mismo inamin niya. Ito itong mga sinasabi ni Digong, mga kababayan, itong mga sinasabi niya sa Quadcom, sa Senate, no? Yung kung ano-ano mga binitawan niyang salita nang akala niya ay hindi siya makulong, na akala niya ay joke lang, nagagamit po mga kababayan laban sa kanya ngayon sa ICC. Ganyan kasi, puro kayabangan eh. Di ba? Yabang pa, Diggs. Ayan, Diggs. Bulok ka dyan, Diggs. Ito pakinggan nyo, mga kababayan. These days, the ICC will come. Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But If Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the violent actions that can easily be used against the victims if the suspect walks free from this court. one of these days, the ICC will come. Tinanong kasi si Digong mga kababayan na one of this day, ang ICC pupunta sa Pilipinas at arestuhin ka. Papayag ka ba at sasama ka ba sa kanila na magpa-aresto ka? According kay Jinky Luistro. Ang sagot ni Digong, pagsisipain ko pa sila, ma'am. Yung mga sinasabi ni Digong na yan, na pagbabanta sa mga ICC prosecutor, na kapag pumunta sa Pilipinas at arestuhin siya, pagsisipain daw niya. Ginamit na ebidensya yun na kung sakali man napalayain si Digong, no, kawawa ang mga biktima na nag-file ng kaso sa kanya. Kasi kung mismo nga ang mga ICC prosecutor pagsasampalin, pagsisipain, paano pa ang mga biktima niya? Yan ay nagagamit mga kababayan. Tingnan nyo. Will you voluntarily submit yourself? Sipain ko po sila, ma'am. But If Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the violent actions that can easily be used against the victims if the suspect walks free from this court. Di ba? So, kawawa ang mga biktima kung sakali man napagbigyan si Digong na makalaya. Kasi may possibility na babalikan talaga ni Digong lahat yan. Maniwala kayo sa akin mga kababayan. Ano nga bang rason ni Sara kung bakit siya tatakbong presidente? Maghihiganti. Di ba? So ngayon mga kababayan, yun nga ang nangyari. No? Katulad dito sa isa naman, lahat ng mga binitawan ni Digong na, lahat ng mayor, ipatawag ko lahat, meeting kami. Tapos, kung nandyan ang pangalan niya na addict siya, papatayin ko talaga siya. Kaya, ikaw, Mayor, tignan mo kung nandyan ang pangalan mo. Kasi kung nandyan ka, papatayin talaga kita. Ito ang pinakita ngayon, mga kababayan. Pakinggan nyo. Sabihin ko talaga sa kanila. Ayun, ganun kakapal yung pinakita ko sa inyo. Hanapin mo yung pangalan mo dyan, Mayor. Tangina, pag nandyan yung pangalan mo, may problema pa. Talagang papatayin kita. Di ba? Mr. Duterte's message to the mayors could not be clearer. If your name is in my list, then I'll kill you. And in case anyone watching this speech has any doubt about his intentions, Mr. Duterte goes on to comment on extrajudicial Hello po, Ma'am killings. Rosalinda. And as he does so, your honours will note the nonchalant, casual manner. Yan. So ito pa mga kababayan, marami pa to. Ito, katulad niyan. Your honours is demonstrated by Yung mga adik ko dyan, kayo na lang ho ang pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. Diba? Isa pa yan sa sinabi ni Digong. Mga kababayan, plini po sa ICC yan mismo.
Yang mga salita ni Digong na kayabangan, nagagamit laban sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, kayong mga putang inang DDS, nagpakatanga pa rin kayo. Yeah? Oy, Ma'am Chloe Nigel, maraming salamat po sa super chat. Thank you so much po. Kaya mga kababayan, wala na talagang pag-asang makauwi si Digong. Wala na po talaga siyang tsansa na makauwi. Kasi bakit? Lahat kasi ng sinasabi niya mga kababayan, lahat ng binitawan niyang pagyayabang noon, nagagamit ebidensya laban sa kanya. Yung nasa Quadcom, ako, pumatay, yes, 6 or 7. Lahat po yun. Yung naalala ninyo mga kababayan, yan po yung sinabi ng ICC na nakatanggap sila ng 16 hours of audio-video footage. Audio-video footage. Yan po yan, mga kababayan. Ebidensya po yan. 16 hours audio-video footage laban kay Digong. Ito po yun mga kababayan. Ito yan. Lahat ng yun, even days before he was arrested, 3 days Ah. before he was transferred to the ayan Hague, this tough guy persona was on display again. mga bidyong pagmumura During a ni speech in Digong. Hong Kong. Nagagamit. He brushed off the possibility of an ICC arrest warrant, and he referred to the ICC, quote, as motherfuckers who have been after him for a long time. Ayan. Sobrang yabang niya. Nung nasa Hong Kong si Digong, yung sinabi niya, hindi ito, totoo ito. Meron daw akong warrant. Nung nasa Hong Kong siya, yung sinabi niya na, kung si Rizal may hawak na libro, ako nakaganon. Gawan nyo ako ng rebulto, tag $5 lang kayo bawat isa. Tayuan nyo ako ng rebulto. Kung si Rizal may hawak na libro, ako nakaganon. Hindi ito, joke. Totoo ito. Meron daw akong warrant. Pero kapag ako inaresto, pagsasampalin ko sila doon sa ICC. Pero nung dinala sa ICC, anong sabi niya? I am Rodrigo Roa Duterte. My middle name is Roa. Diba? Ginamit mga kababayan. Ito po yun. Tingnan. Even days before he was arrested, 3 days 3 before he days was bago transferred siya to the Hague, aristuhin. this tough guy persona was on display again during a speech in Hong Kong. Sa Hong Kong. He brushed off the possibility of an ICC arrest warrant, and he referred to the ICC, quote, as motherfuckers who have Motherfucker. been after him for a long time, end quote. This is him on March 9th, 2025, if you could play that, James. This is tab 136. Sa totoo lang, Ayan. baka ang balita ko may warrant daw ako. Ayan. Hindi, totoo. Yung sa ICC or something. Matagal na akong hinahabol ng mga Diba? Tuwang-tuwa pa mga DDS. That's him 3 days before coming to The Hague. Diba? 3 days bago siya dinala sa The Hague. Ayan. Yan ngayon mga kababayan. Ayan, kitang-kita. Plini pa sila. Plini pa sila doon sa mismong court. Diba? Yabang pa. Putang ina. 3 taon na akong hinahabol ng mga yan. Pag ako nahuli, pagsasampalin ko yan sa ICC, pagsisipain ko pa yan. Wala na, mga kababayan. Kita mo? Kaya ngayon, mga kababayan, tanungin ko kayo. Pagkatapos ba ng confirmation of charges na yan, makalaya pa ba si Digong? Hindi siya makalaya dyan. Kasi bakit, mga kababayan? Ayaw kong maghamon. Ayaw kong maghamon. Kasi bakit? Marami na namang DDS iiyak. Oo. Eto mga kababayan. Let me tell you, clearly, hindi na talaga makalaya yan. Kahit magpustahan tayo 1 milyon, sinong kakasa? Sinong kakasa magpustahan tayo 1 milyon? Sinong kakasa pustahan tayo 1 milyon? Hindi makalaya si Digong. Sinong kakasa? 1 milyon.
Sinong kakasa? Mga DDS. Pustahan tayo. Ayaw ko sabihin na pag nakalaya yan, magilit ako. Tapos ko ng hamon yan eh. O sige, pustahan tayo. 1 milyon. Gusto nyo makita kung may milyon ba ako? Ha? Gusto nyo makita kung may milyon ba ako? Sinong makipagpustahan sa akin, mga DDS? Ayaw kong sabihin na kapag nakalaya, magilit ako, tapos na ako dyan eh. Diba? Mga kababayan, hindi na talaga makauwi yan. Ha? O, sino po yung mga nakapanood ngayon, i-screenshot ninyo ito para makarating sa mga DDS. Ako po'y nakikipagpustahan. 1 million. Kung makalaya si Digong, 1 million. Kung makauwi pa. Sige. Pag hindi makauwi si Digong, akin na. Milyon ninyo. Pustahan. Palitan. Ako na mismo nagsabi, ayaw ko gilit-gilit na naman. Natapos na yung gilit ko. Walang nangyayari eh. Diba? 1 milyon pustahan. Hindi na makalaya yan, mga kababayan. Sa ginawa ni Digong, binantaan ang ICC. Sa ginawa ng mga DDS, binaboy ang mga prosecutor sa ICC. Ewan ko lang kung makalaya pa yan. Sabi ni Ma'am Kian, 1 million daw plus. Di ba? 1 million daw plus 1 million. 2 million na. Sige, sinong kakasa mga DDS na makalaya si Digong? Pustahan, hindi na. Saan ka pa? Pag nakauwi yan, obos 1 million ko. Gusto nyong makita na may 1 million ba ako? Gusto nyong makita? Kukunin ko. Ma'am Arlene Murliano, hello po sa iyo dyan, ma'am, sa Marikina. Gusto nyo ba? Mga DDS, comment. Comment dyan. Comment. Ito, meron pa, 200k kay Salim Pusa. Ako, makikipagpustahan talaga ako, mga kababayan. Makikipagpustahan ako kung makalaya si Digong. 1 million. 1 million lang. Wala naman tayong 2 million eh. 1 million lang. Bukod sa 1 million, kasali pa yung Mustang. Yung Mustang, pusta ko pa. Yung Mustang, mahigit 3.5 din yan. So, 4.5 million na. Ano na? Mga DDS, alam nyo naman na meron naman tayong sasakyan, diba? Mga DDS, kung makalaya, 1 million plus sports car, sinong kakasa? Wala yan. Ako na nagsabi sa inyo, mga kababayan. Eto, syempre, mga DDS, kung yabangan lang din naman, ito na. 1 million plus sports car. Kakasa ka ba? Kung sino ang DDS ngayon? Sana papanood ninyo, mga kababayan, wala ng pag-asa si Digong makalaya. Basta sa akin yan, opinion ko yan. Wala ng pag-asa makalaya, mga kababayan. Ang mga ICC prosecutor, binastos niya. Binantaan niya. Lahat ng pagbabanta niya, lahat ng mga kayabangan niya sa social media, sa TV, sa balita, nakita lahat ng ICC prosecutors. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ginagawa ng mga DDS dyan sa labas ng ICC, yung mga interview. Ayun, sabi ni Nini, Nini Bernardo, sama ako 500k, hindi ba makalaya si Digong nyo? 500k, magkano na, Diyos ko. 1.7 na. Ay, di, 2.7 na. Nako, ito pa, makalaya pa si Digong, kaso nasa kabaong. Na all ko yakin pa 1 million. Ako, mga kababayan, hahamunin ko kayo. Mga DDS. Bakit walang DDS dyan? Nandyan pa si Salim Pusa, magdadagdag pa. Mga DDS, malaki ang makuha-kuha ninyo, tiba-tiba kayo dito. Kung makalaya si Digong, makalayang buhay, buhay makalaya.
Kasi, natural, pag namatayan, alam naman nila, gagamusin nila yan sa loob ng ano. Ayan, nandito pa si Ma'am Yet. Si Ma'am Yet, 500k din daw. Magkano na? 500 pesos pala. Wilfrida Bunakwa, isasangla daw niya bahay. Paldo-paldo kayo kung makalaya si Digong na buhay, Sabi ko sa inyo, bigay ko pa sa inyo susi. Ito. Susi ng Mustang. Ayan, Mustang, susi. Bigay ko pa yan. Hawak ko, ibig sabihin, nasa akin. Kasi hawak ko eh. Dalawang susi pa yan, mga kababayan. Mga DDS. Kakasaba kayo? Sa itong isang susi ko dito. Dalawang susi to, mga kababayan. Ayan. Dalawang susi yan. Dalawang susi, Mustang. Kakasa? Hindi na. Diba? Kakasa kayo, dami na. Ilang milyon na yan, Ang daming nag-volunteer, Sinong kakasa dyan, Pag kumasa ka, laban na. Diba? Ang problema lang, may kakasaba. Mga kababayan, wala pong kakasa dyan. Kasi nga yung mga DDS, mga walang pera yan. Diba? Yung mga DDS, mga walang pera yan. Gusto nyo bang makita yung nandito yung sasakyan sa baba Hay nako. Diba? Walang kumasang DDS, mga kababayan, mga pulubi. Kita nyo yan? Ako talaga handa ko makipagpustahan kung makalaya si Digong. Ang tanong, makalaya ba? Nandito pa si Ma'am Net Vlog. Meron pa isa, 200k, si Ryan. Kita nyo, meron pang isa dito kasama asawa. Sino ba yun? Pustahan? Ito, 300k, si Marian. Si Ma'am Marian, 300k. Nako, tragis na yan. Ang dami-dami na, ilang milyon na yan. Mahigit 3 milyon na. Kasama pa yung sports cargo doon. Di putang ina, mga 10 milyon na yung papanalunin ninyo, mga DDS. Sinong kakasa? Nako, Diyos ko, mga kababayan. Wala, hindi talaga makalaya yan si Digong, mga kababayan. Ayaw ko magsabi, gigilitan ko, liig ko live, gigilitin ko, ako mismo gigilit pag nakalaya. Sinabi ko na yan. Walang DDS nag-comment, mga walang pera, mga mahihirap, mga poor. Diba? Tignan yung mga loyalista. Diba? Mga masisipag. Kaya pag sinabi mong pustahan, dito 500 million nga kay Ma'am Ems Reyes, tangina 500 million. Tangina, daig mo pang naka-flood control yan daig mo pang nakakuha ng maleta niyan di ba? 1 million pa kay Kaisin Ken. Tangina, mahigit 10, mahigit na. Diyos ko, mga DDS. Ito 50. Ako Sir Ken, sabi ni Lulu. Ma'am Nance Wheeler, hello po. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, tad talaga si Digong ng ebidensya. Kahit panoorin nyo si Yussi Claire Castro, lahat po ng mga ebidensya doon, totoo lahat. Nireaksyon na ni Yussi Claire, mga kababayan. Katulad nito, continue natin, yung nilabas na ebidensya ng ICC laban kay Digong. Ito. Tingnan nyo If it's someone's child, be the killer yourself. Katulad yan, sabi ni Digong. Halimbawa, mga magulang kayo, adik mga anak ninyo. Ikaw magulang ng isang adik, ikaw yung papatay sa anak niya. Tapos ikaw naman, ikaw yung papatay sa anak niyang adik. Parang palitan daw ang pagpatay para hindi daw masyadong masakit. Tinuro ni Digong yan. Inutos ni Digong yan. Diba? Diyos ko mga kababayan, marami po. Ito pa, Chase Death Squad. Death Squad. The Genesis. Kabunyog! Ayan, 100k. One witness described his initiation into the DDS. He described it happening in 1988 at a dinner meeting in a hotel in Davao City. Ayan na. And this was a huge deal for this witness. Ayan, dinner daw sa Davao Almost City. unimaginable, being invited to a dinner in a hotel in the center of Davao where he was going to meet the mayor. Ayan. Mr. Duterte was present, Ayan na. and he openly told the new members
of the death squad he was forming. Oh, 'di ba? Magtaka tayo mga kababayan, bakit may mga alam ang taga-ICC na si Digong ay nakipag-meeting daw para mag-recruit ng miyembro or bagong miyembro ng death squad. 'Di ba? Bakit alam ng mga taga-ICC yan ang hindi natin alam na may mga meeting-meeting pa lang nangyayari sa Davao City Hotel? 'Di ba? Oh, diyan kayo magtaka kasi nga po mga kababayan, iba kasi ang batas sa Europa. Halimbawa nagkaso ako kay Digong na ganyan ang ginawa niya, ilista ko lang yan isa-isa. Tapos ang mga prosecutor, ang mga investigator, yun na yung mag-iimbestiga isa-isa dun sa sinabi ko. Basta kumpleto ang address, lugar, taon, araw. Ilagay mo lang ang kumpletong detalye, pupuntahan nila yan isa-isa. Hindi akong complainant ang mag-present ng evidence, kundi ang mga taga-ICC ang mag-imbestiga. Ganyan po ang batas. May tawag dyan mga kababayan. Sinabi na ni, sinabi na ni Harry Roque yan. Sinabi na ni Harry Roque, parang, may tawag dyan basta may tawag dyan mga kababayan. Paki-comment nga yung mga nasa Europe, anong tawag sa batas na ganyan na kapag nagkaso ka doon sa Europe, ang hukuman mismo ang mag-imbestiga. Ito mga kababayan. Tanungin nga natin sa ChatGPT. Mga kababayan, wait lang. Tanungin natin si ChatGPT. Ayan. Ito What? Ito. Ayan. Wait lang Ito. Antayin natin si ChatGPT. Kung anong tawag sa batas sa Europe na kapag nag-complain ka, ang hukuman mismo ang mag-imbestiga. Ito po mga kababayan. Ito, basahin ko. Here is the main part involved, criminal law. This is the body of law that define crimes and punishment each European country, for example, France, Germany, Italy, etc. Criminal investigation. Investigation are usually handled by police, public prosecutor office. Di ba? Una, police ang mag-imbestiga. Tapos public prosecutor office. At the European Union level, there are special organizations that help investigate serious cross-border crimes. Europol helps EU countries cooperate on serious international crimes, terrorism, cybercrime, and trafficking. Eurojust help prosecutors just different EU countries work together. European Public Prosecutor Office or EPO investigate crimes involving EU funds. If you mean a specific country like Germany, France, UK, tell me which one of I can explain it exact law name. Netherlands. Saan ba yung Netherlands, di ba? Netherlands. Ayan. Exact law name daw. Ayan. Sinend ko na. Netherlands. Yun po yun mga kababayan. Kaya pinabasa ko po sa inyo. Ayan. Ito na ang tawag mga kababayan. The Netherlands criminal investigation and handled under Dutch criminal law. Dutch criminal law, the main law is called Wetboek van Strafrecht. Dutch criminal code. It's defined criminal punishment. Procedure or investigation, Code of Criminal Procedure. Investigate crimes, police, public prosecutors, and minister. Ayan, special investigation. FIOD, investigate, fraud, tax evasion, at ito. Ito po mga kababayan, yung sinabi ni ChatGPT. Pagdating sa European Union, ayan, Netherlands, ayan, nakalagay. Pag sinabi mo dyan, Netherlands, anong tawag sa batas nila? Ito po, Dutch criminal law. Main law is called Wetboek van Strafrecht. Hindi ko alam kung paano basahin yan mga kababayan. Ayan po ang nila, tawag sa kanilang batas doon. Na mismo ang hukuman ang mag-imbestiga together with the police, prosecutor, and nakalagay dito, police, prosecutor, tapos public prosecutor, police and criminal investigation or investigators, tapos mga general, investigate, European Union level, basta mga miyembro lang ng EU. Ayan, or Europol, Eurojust, at European Public Prosecutor Office.
So sila po mga kababayan ang mag-imbestiga. So ang Netherlands po is part po ng Europe, so ganun po Dutch government ang kanilang pag-iimbestiga na kung ikaw ay nag-complain, ilagay mo lang yung detalye, kailan siya gumawa ng krimen, saang lugar, anong taon, sila na yan, isa-isa. Kaya nagtaka po kayo kung bakit hawak lahat ng ICC itong mga pinagsasabi ni Digong at mga krimen na pangyayari na may petsa, may buwan, may taon, hindi po nangangahulugan. Kasi sa sinabi nito ngayon, mga kababayan, nitong pangalawang charges ni Digong, confirmation charges, marami kasing mga DDS na nagsabi, mga kababayan, na script daw ni Trillanes itong binasa nitong bago. Ito siya, mga kababayan. Ito, si Trillanes daw ang nagbigay ng script na yan na binasa nito. Hindi nila alam na sila po mismo ang prosecutor ang nag-imbestiga niyan. 'Di ba? Diba, mga kababayan? Hindi po ang si Trillanes ang nagbigay niyan. Mismong sila po. Mismong sila po ang nag-imbestiga. Hindi si Trillanes nagpasa, hindi si Conte, hindi si Dilima, hindi ang mga pamilya ng biktima. Hindi po sila. Mismong sila mismo ang pumunta doon at nag-imbestiga isa-isa. Itong mga prosecutor, mga pulis, mga EU, mga Europo, mga Euro, ano ba tawag doon? Eurojust, Europol, parang ganon. Kaya mga kababayan, kasi ang comment nila dito, basahin ko mga kababayan, kasi sa SMNI po ito na live. Ang sabi dito, ito nakalagay. Malinaw po na malinaw po na ang kaniyang binasa ay mula kay Trillanes. Same script sila. Joke clips of Duterte. Ayan, joke daw, mga joke clips daw ni Digong yun. Yung mga sinasabi ni Digong, putang ina, joke. Tapos pagkabukas may namatay na mayor, joke. Tapos joke ba yung 32 ang pinatay sa isang araw? Tapos sabi pa nga ni Digong, sana madagdagan pa ang 32 para maganda-ganda. 'Di ba? Joke ba yon? Joke ba yan? This is the drug industry. Pakinggan ninyo And in this same speech, we'll shortly see Mr. Duterte hold This is the most drug of the time typically 17. Industry of the Philippines. Diba? And in this same speech, we'll shortly see Mr. Duterte holding another page of this PRRD list, reacting to criticisms. Diba? Ngayon sasabihin nyo, joke yan. This is the drug industry of the Philippines. Di ko kaya iuwi mo ang bigat. Joke yon, joke. Tangina ninyo, joke. Andun nga yung pangalan ni Franklin Drilon, ni Mar Rojas. Kaya nga pinauwi si yung pinsan ni Franklin Drilon, si Jid Mabilog, yung mayor ng Cebu. Kasi gusto ni Digong na ituro ni Jid Mabilog na si Drilon adik para may rason na pakulong si Drilon at si Mar Rojas. Umiiyak nga si Jid Mabilog Diba? Ayan na. Digong, hindi mo madala-dala sa joke yan. Kayabangan mo kasing hayop ka.